mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Medyo parang tumatagilid na, mga minamahal, itong si Mayor Benji Magalong. Alam nyo, idolo ko talaga to, si Mayor Magalong. Kasi talagang against siya sa korupsyon. Pero sa aking nakikita na parang pinagtatanggol niya na ang mga diskaya. Nililinaw niya na, inaayos niya na yung reputation ng mga diskaya. Abay parang iba na to, Mayor Magalong. Parte ka pa man din ng Independent Commission for Infrastructure. So bakit parang tila baga? 'Di ba? Nagiging defense team ka na ng mga diskaya. May bayaran bang nangyayari? Tanong lang. 'Di ba? Kilala ang mga diskaya, mga minamahal, ng mga taong walang accountability. Diba? Ang daming issue sa BIR, sa Ghost Project, mga delays. Ang daming issue. Kahit matagal na yan, still issue pa din yan na dapat may pananagutan pa din sila. Pero bakit itong si Mayor Magalong ay bakit parang todo depensa? O, tingnan nyo itong balitang to, may papakita ko sa inyo. Yan. Sabi dyan, mga minamahal, Diskaya-owned firm completed 110 million Baguio project legally. So, sa Baguio City, mga minamahal, completed na daw po yung pinagawang tennis ba yun? Ito, basahin lang muna natin tawag dito, 110 million tennis court and parking building project. Okay. Mark as completed daw yun, mga minamahal, in full compliance with the law. Yan yung sabi ni Mayor Magalong. So, the project managed, yan na binabasa ko sa inyo the project managed by the Diskaya-owned construction firm has faced scrutiny because the company was previously blacklisted in 2020. Ngayon ang punto dito, kasi may mga nagtatanong, 'di ba? Ang unang tanong nila na blacklisted nung 2020 itong company ng Diskaya, which is yung St. Gerard Company Construction. Pero bakit sila nakakuha ng kontrata taong 2022? So, yun po yung pinopoint out ng ibang mga netizen. Bakit nakakuha daw po ng isang project, ang isang firm na mayroon pong napakadumi, maduming track record. Pero, ang depensa naman dito ni Mayor Magalong is completed with full compliance naman daw po yung ginawa. So, sa madaling sabi, lahat daw ng procedure sinunod ng St. Gerard or ng Diskaya firm. So, naging responsive daw po itong bidders, itong St. Gerard. So, ang pinupunto ni Magalong dito, kumbaga, yung mga kritiko kasi, ang pinagbabasihan nila is yung old reputation. So, bakit hindi daw nila tingnan yung current reputation ngayon ng mga Diskaya? Yan yung gustong i-insist ni Mayor Magalong. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, mga minamahal, 'di ba? Blacklisted na sila dati. So sapat ba yung na dahilan para sabihin lang ni Mayor Magalong na all is well? Na okay naman yung trabaho nila ngayon, pass is pass, 'di ba? Huwag niyo nang balikan yung pass. Parang ganun yung gusto niyang i-portray, mga minamahal. Okay, continue pa tayo sa ating pagbabasa. Sabi dito, wait lang. Sabi dito, Magalong said that the project followed all legal procedure. Yan, binabasa ko sa inyo And St. Gerard was fully qualified to participate in the bidding process, submitting the most responsive bid. Pero may mga tao na nakapansin doon nga po sa tennis na pinagawa. Sabi dito, mga minamahal, ito basahin natin yung sabi ng mga tao. He added that the record will show that everything was done properly. While acknowledging challenges during implementation, the mayor said the project was carried out according to the law. But some local observers, yan binabasa ko sa inyo, some local observers have raised concern that the tennis court and parking building should bless in May to significant completion, were not fully yet operational. Kumbaga sa madaling sabi,
sabi ng mga observers, mga minamahal, bakit nyo agad binless? Diba? Bakit nyo binless ang isang, tawag dito, ang kanilang pinagawa na hindi pa naman fully operational? Ano yon? Mukhang minadali? Diba? So, sa social record, galit na galit ang ibang mga tao kasi yung ginagawa ni Magalong parang paulit, panakip, tapos palusot. Ganon yung kanilang ginagawa. Nag-raise ng concern ng ibang mga netizen na bakit binless yung pinagawa na yan, hindi pa naman fully operational. So ano, minadali? Diba? So kung talagang para sa transparency at accountability, abay bakit parang binibigyan ni Mayor Magalong ng special protection itong mag-asawang Diskaya. Di ba? Kung advisor ka lang, hindi mo trabaho ang magpaka-lawyer or magpaka-defense team ng mga may bahid ng korupsyon. Tama ba si Nima? Di ba? Tama tayo, mga minamahal? Hindi naman ata hindi naman ata defense team or lawyer ng mga Diskaya itong si Mayor Magalong. Pero bakit tila baga grabe yung atake niya sa pagdepensa sa mag-asawang Diskaya na gusto niyang i-point out dati na kasi yung issue na nila na yon. Yun yung pinopoint out ng mga kritiko. Ba't hindi nyo tingnan nyo ngayon? Tinignan nga yung ngayon, yung pinagawa dyan sa inyo, hindi pa nga fully operational. So bakit mo pinagtatanggol? Ang trabaho mo, Mayor Magalong, ay manindigan ng tama. Hindi mo kailangang sabihin na ganito mga kababayan, mayroong batayan na yung 110 million na buwis ninyo napunta sa tama, nakataya sa maayos, 'di ba? Na parang mayroong paglilinis dito nga po sa mag-asawang Diskaya. Hindi mo trabaho 'yun. Bilang nandito ka sa Independent Commission for Infrastructure, malayo pa ang investigation pero bakit parang tila baga nakukuha na namin na nililinis mo na ngayon pa lamang ang pangalan ng mag-asawang Diskaya. Nagtatanong lang kami, meron bang natatanggap? Meron bang nagbabayad? Meron ka bang nakukuha? Or meron ka din bang nagiging benepisyo? Nagtatanong lang kami, mga minamahal. Hindi mo ba alam na daming issue ng mga Diskaya? Bukod sa walang pananagutan at walang linaw tungkol sa kanilang mga reputation, 'di ba? So, paano mo nagagawang ipagtanggol sila sa harap ng mamamayang Pilipino? Nasa punch list pa nga sila ng mga issue na hindi pa nga fully operational yung kanilang trabaho dyan sa inyo. Hay nako, Mayor Magalong. Tama nga naman, record will show. Tama nga naman sinabi niya, the records will show. Pero ngayon, sino yung magbabalidate ng mga record na yan? Ikaw. Tanong lang. Di may pagtatanggol nga sa mga Diskaya. Hindi kita maintindihan, Mayor. Hindi kita maintindihan. Sobrang hindi ka namin maintindihan. Alright, mga minamahal, yun po. Yes, anyway, it's me again, mga minamahal, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.